So yan mga guys, good morning. Bali nandito tayo sa Pangasinan sa mother ko kasi in hospital may sakit, kaya bigla yung akit ko kahapon para tignan yung mother ko. So ngayon susuga ako ng kambing dito ngayon. Yung mga kambing kong pinalaga, meron akong 3 pinalagang kambing dito. So buntis yung isa, tapos yung isa andun, no, yun sinuga ko na. Kunin ko pa yung iba guys. Yan na guys, samahan nyo ako. So ito guys yung dalawa. Ayan, no. Ayan yung dalawa. Kunin muna natin, isuga muna natin. Ayan, suga muna namin. Halika, natin na. Yan guys, suga muna natin. Doon na yung isa, lalaki yun. Ito babae. Ayan. Yung nanay nila yung malaki, yung malaking buntis doon na kulay brown. Dati marami to, pero nagipit sila mama. Naibenta na yung iba. So ito lang 3 na iwan. Ayan, o. Tapos ito, suga muna natin dito. Tabi-tabihin natin. Ito lagyan natin dito sa medyo malilim para in case na mainit, makalilim sila. Ayan guys, naman, sarap mamingwit ng palaka rito guys. Tingnan nyo, taas ng mga palay ngayon. Ganda lang dito sa probinsya, presko talaga. Ganda pa ng rito, hangin. Pero maya maya guys, uwi na rin ako. Papabagyo na rin tayo. Shout out nga pala dun sa anak ko sa sa Korea, si Bernadette Gutierrez. Birthday niya kahapon, September 13. Happy birthday anak. Maraming salamat sa lahat. Mahal na mahal ka namin. Ingat ka lagi dyan, kung pabayaan yung sarili mo, lalo rin kalusugan mo. So ayan guys, medyo pag nandito kasi ako nakaka-relax din. Nawawala yung problema. Ayan guys, kunin muna natin yung isa para may soga natin. Ito yung isa guys, bali ito yung nanay. Gutom na, mina ng me. Anong oras na rin kasi. Kunin ko lang guys. Gutom ka na, taglit tanggalin natin itong bowl mo para makakain ka na rin. Uy ako, meron me. Gutom ka na. Saglit, susuga kita. Oh me, ayun. Malaki yan guys, malaki grabe, malaki niya buntis yan guys. Ayan na sila. Dito na siguro guys, dito na natin ilalagay ito. Ayan, para medyo tabi-tabi sila. Ayan, laki ng tiyan laki saan nga pupunta? Hanap ng kakainin niya guys. Okay na dito. Walang dito yung niya. Tusok lang natin itong niya para hindi makuwala. Ayan. Ay, baka mano rito may sampa. Ay, hindi. Ayan. Basta paka natin para lumubog yung niya, bakal, pag makuwala. Ayan tanggalin natin tong kahoy na to. Sasabit siya dun. Lipat natin dito. Sampayan kasi to
So ayan na guys. Oh, bali na isoga na natin siya. Isoga na natin sila. Ayun, kumakain ng dahon ng saging. Laki ng tiyan. Ewan kung kailan mga anak to. Mas malaki pa rito yung lalaki na anak nito. Kailan binenta kasi sinusuwag niya yung nagsosoga sa kanya. Sinusuwag niya sa sa tuhod, sa hita. Sana dumami ito guys. Dati to 6 ata na to eh. Ay oo, 6. Ay 7. Naibenta yung 3. Tapos unang nabenta yung lalaki na malaki. Tapos sumunod yung tatlong mga babae. Kaya bali itong natira. Ito anak lang to. Ayan o. Tsaka yun. Ayan. Mga anak na to. Ayan. Yun din ang purpose ko dito guys. Kaya pinunta ko rito yung mga kambing. Para in case na bawa emergency na kailangan silang pera, pwede nilang benta to. Pero sa ngayon siguro pakiusapan ko muna na paramihin muna para siyempre pag marami tsaka sila magbenta. So yun guys, bali yan yung mga pinaalaga kong kambing dito. Gusto ko pang magpaalaga ng baka pero wala nang mag-aasikaso kasi yung kapatid ko nagtatrabaho na sila. Yung mother ko naman mahina na rin. So ano lang to, bali dito lang sa bakuran lang din. Ayan o, bali dito yung bahay. Ayan o yung bahay. Dito lang yan. Mabuti may mga ganitong bakanting lote na pwede nilang pagsugahan. Lalo na tag-ulan ngayon. So malago yung mga damo na pwede nilang kainin dito. Yun sa totoo lang guys, meron din akong pinagdadaanan ngayong problema pero kasi pag may problema ako guys, talagang pupunta ako sa ganitong lugar dito sa mother ko para ba mahinga ko yung problema ko, makarelax, makapag-isip ng maayos. Kaya talaga pumupunta ako sa isang lugar na ako lang mag-isa rito na pumunta talaga. Hindi ko kasama si Bunso. Medyo kailangan natin mag-isip kasi ng maayos. Medyo may pinagdadaanan tayo ngayon. Pero okay lang. Hindi naman tayo pababayaan ni God. Kapit lang sa Kanya. Mano naman tayo eh. Ang tawag ito. Matindi naman ang pananalig natin sa Kanya. Kaya hindi tayo pababayaan. Pero maya maya siyempre medyo naibsan na rin yung sama ng loob ko. Nahihinga ko na rin dito sa lugar. Ako kasi yung tao guys na parang sinasarili ko na lang yung problema sa dami ng problema. Pero talagang ganun. Mahirap na kasi magtiwala sa yung problema mo sasabihin mo sa ibang tao, hindi mo lang alam eh. Diba? Imbis na matulungan ako minsan, nadadagdagan pa. Kaya mas maganda ito, mag-isa ka. Diba? Relax mo yung isip mo sa isang lugar na tahimik. Yung papawi lahat ng nararamdaman mo na sakit. Ang ganun guys, buhay talaga. Maraming pagsubok. Pero lahat naman ng pagsubok na binibigay ni God, hindi naman siya magbibigay ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Kaya kapit lang sa Kanya. Siya talagang tunay nating kakampi. Kaya yan guys, maya uwi na tayo. Hintayin ko lang yung kapatid ko kasi ako yung nag-aasikaso sa mother ko. Wala sila. Pinakain na rin natin. Binilihan ko ng gatas pala tsaka yung mga biskwit. Kasi yun nga, may ulcer na yung ulcer niya. So binilihan ko ng gatas. Medyo matigas talagang ulo. Bawal sana yung kape. Tapos kaya binilihan ko ng gatas.
Yung pinapatutukan ko na lang sa mga kapatid ko. Bali yung mother ko kasi wala, hindi pa makabangon, kaya ayun. Tapos pinapatutukan ko rin ng yung tubig, kahit man lang makaubos siya ng 1.5. Iniisip ko rin kasi guys yung sitwasyon nila rito, kasi yun nga, pinupursigi kong makaipon para makatulong dun sa pagpapaayos ng bahay nila rito. Kasi kubo lang yung bahay nila dito, tapos medyo sira-sira na, kaya yun yung isang iniisip ko rin, pinoproblema ko na kailangan ko makapag-ipon, lalo na pagdating ng summer. Sana makaipon ako at makatulong sa kanila, makapag-share ako ng pagpapagawa ng bahay dito. Halos nagpupursige naman yung mga kapatid ko na makaipon din. Yun lang, siyempre gusto ko rin makatulong sa kanila kahit papaano sa pagpapaayos ng bahay nila rito. Pakita ko sa inyo guys. Bali ito yun guys. Yan siya. Yun yung lutuan nila. Medyo siyempre luma na. Ayan ulog na yung bintana. Ayan yung bahay nila. So yun guys, yun yung bahay nila, yung pinakita ko sa inyo. Kung makikita nyo, talagang luma na rin. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, pag pumupunta ako na ganun yung bahay dito, naalala ko yung bahay ng lola ko noon sa sa Cavite, sa Dasma, sa may San Jose. Yun yung bahay noon na kubo na binabayanihan noon ng mga tao, in case na alam mo yung ililipat mo yung bahay, may ililipat mo ng bumbo, binubuhat. Tapos yung style ng bahay nila ganun na ganun. Medyo lang kasi doon sa yung bahay ng lola ko sa Cavite, medyo meron na siyang mga flooring na tabla. Dito totally kawayan kasi, kaya nagugunita ako yung kabataan ko noon nung bata pa ako sa Cavite. Ayun, yun yung isang gumugulo at nagpapahirap sa dagdag pa sa problema ko na. Siya na guys. Talagang medyo mabigat lang guys. Naidagdag pa tong iniisip ko dito sa mga kapatid tsaka mother ko, yung sitwasyon ng bahay nila. Kaya talagang nagpupursige ako makaipon para kahit papaano may tulong tayo sa kanila. Pero talagang ganun. Hindi naman tayo pababayaan agad. Alam ko yung magandang hangarin natin, pagkakalob sa atin yun na makaipon. Siya na guys. Nakatulong man lang ako sa mother ko, sa mga kapatid ko, masaya na rin ako. Tsaka guys, sa totoo lang, kaya ako nagbablog, hindi para kumita. Alam niyo yung para makapag-iwan ako ng yung memories sa mga darating pang, alam niyo yung mga apo ko, makita nila yung mga iniwan kong pagbablog ko, mabalikan nila, mapanood nila. Yun talagang ko, hangarin ko, kaya nagbablog ako. Pero kung kahit yung pagtulong ko,
binablog ko rin yun para makita nyo na hindi naman sa para makita nyo yun talaga, matulungin kami, yung asawa ko, yung mga anak ko, kasi kahit papaano kung may konti makatulong man lang tayo. Yung mga ibang vlog ko kasi may mga naipost tayong mga mga yung pagtulong natin, pero medyo hindi ko na pinopost ngayon yung mga natutulungan natin kasi ayoko rin may masabi, kasi yung pagbablog ko talaga yung hangarin ko rito mag-iwan ng memory. Kung mawala tayo, may maiiwan tayong memory, may mapapanood yung mga apo natin, may kukwento yung mga anak natin, ganito dati yung lolo mo, yung si Papa Win, diba? Yun yung hangarin ko. Pero kung kikita tayo sa tulong nyo, mas maganda po, kasi mas makakatulong pa ako ng maayos, kasi siyempre kumikita na tayo. Yun nga sabi nila, share your blessing. Importante makatulong tayo, makapag-iwan tayo sa mundo ng yung magandang alaala. Para naman nagkaroon ng silbi yung pinahiram na buhay sa atin ni God. Nagamit natin ng maayos, diba? Yun lang naman yun eh. Siyempre hiram lang natin ang buhay natin, so gamitin natin sa maayos. Ayun guys, talaga sa ngayon medyo emotional tayo kasi sa mga pinagdadaanan natin. Wala pa yung kapatid ko, iniintay ko lang kasi uwi na rin tayo ng Baguio mamaya, lalo na umalis ako ng birthday nung anak ko. O nga pala, hindi pala sa Korea, sa China pala yung, sorry guys, nasa China pala yung anak ko yung nag birthday. Medyo yung utak natin sa dami ng iniisip natin, pero yan, hindi tayo bibitaw kay God dahil yun nga, siya lang yung talagang tunay nating kakampi rito sa mga problema. Hindi naman tayo, kagaya ng sinabi ko, hindi naman tayo bibigyan ni God ng problema hindi natin kakayanin. So yan, isang goal ko talaga makatulong sa kanila dahil sa sitwasyon ng bahay nila. Gusto rin natin makitang maayos yung bahay nila, safety sila, lalo pagdating ng tag-ulan. Yun lang naman yung hangarin natin dyan eh. Makita natin yung mga mahal sa buhay natin na nakasafety sila. So hinahangad ko pa rin na sana makaipon tayo kahit na maliit na halaga lang para makatulong tayo. So yun guys, pasensya na muli naging emotional tayo kasi yun nga, sa dami ng iniisip nating problema. So yan naman si God. So yun guys, maya uuwi na rin tayo. Hintayin ko lang yung kapatid ko, si Benny, tsaka yung asawa niya. Bali sila yung mag-aalaga sa mother ko. Sila rin yung yung nakatira dito. Tapos si Arnel nasa trabaho niya naman na. Tapos si Junjun yung panganay nila, bali nasa bumabiyahe siya. Dahil sila kasi may trabaho, kaya yun, yung asawa pala ni Benny, yun yung nandito, yun yung nag-asikaso ngayon sa mother namin. So maraming salamat dun sa asawa ni Benny na matyagang nag-asikaso sa mother namin. Maraming salamat. So yun guys, hanggang dito na lang siguro. Sorry nga pala muli sa pagiging emotional natin. Maraming salamat pala sa inyo guys sa patuloy na sumusuporta sa Kuya Wins Vlog. Sana patuloy nyo pang suportahan. Mag-like, subscribe at pindutin yung notification bell para updated pa kayo sa mga gagawin nating video. Yun din yung dahilan guys kung bakit bihira na tayo mag-upload ng kasi sa pinagdadaanan natin. Pero ganun pa man, pipilitin natin mag-upload pa ng mga video. So yun guys, maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. God bless po. Bye.